Trabaho bilang domestic helper sa Hong Kong ang ipinangako, iyong pala, manggogoyo. Ang pag-aresto sa inirereklamong illegal recruiter, tinutukan ni Mariz Umali, exclusive. Isang entrapment operation ang isinagawa ng CIDG Anti-Organized Crime Unit laban sa umano'y illegal recruiter. Dito sa George Bujoba Street sa Ermita, Maynila, nakita-kita mga biktima at ang mga operatibang hininga nila ng tulong. Bandang alas 7 ng gabi, nakaharap na ng mga biktima si Eva Asuncion. Nang iniabot ang sobrang naglalaman ng marked money, nakaragdagang bayad na hinihingi daw ni Asuncion, agad na siyang inaresto. Madam, ikaw ay inaresto namin dahil sa illegal recruitment. May pang-engganyo pa umano siya sa bibiktimahin. Nagtayo pa siya ng transient, mayroon siyang boarding house, lahat ng mga applicant na galing ng probinsya, pwede niyang pinatitira niya doon ng libre. Yung iba libre, basta mag-a-apply sa kanya. Reklamo ng mga biktima, aabot na raw ng tig 45,000 pesos ang naibayad nila kay Asuncion matapos mapangako ang mabilis na makakapag-domestic helper sa Hong Kong. Masakit po ma'am kasi inuutang yung pera, ngayon po nagtutubo na siya. Nung naingganyo kami sa alok niya na madalian yung pag-apply sa kanya. Nung pumunta kami sa mismong agency, nakausap namin yung staff doon na si Ma'am Jean. Nalaman namin na walang seal yung kontrata namin. Puro pangako lang siya ng pangako. Ngayon, pero wala ma'am. Alam namin wala na talaga ma'am. Kasi kahit isang text, kahit tawag, kahit tinatawagan namin, ayaw nang sagutin case yun nasira daw yung cellphone niya. Pinabulaanan ito ng suspect. Talagang gusto ko lang naman sila na kasi humingi po sila ng tulong sa akin. Wala pa po silang nabigay na extra na pang training lang nila yun at saka pang medical. 2016 pa raw nagsimulang illegal na mag-recruit ng mga nais pumunta ng abroad ang suspect. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung may iba pa siya umanong kasabwat sa krimen bukod sa kanyang asawa. Ngayong araw din siya in-inquest sa Manila City Prosecutor's Office. Unang-una kasi hindi naman siya authorized, wala siyang permit from POEA para mag-recruit. Second, wala naman talaga siyang capability to send this victim, itong mga naging biktima niya, to send them abroad. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.